At ngayon po, dadako po tayo sa maikli pong pangako ng Panginoon. At naniniwala po ako na may sasabihin ng Diyos sa ating mga buhay. Makipagbukas po ako sa inyo sa aklat po ng Jeremiah chapter 17, verse 5 to 8 na ang sabi po, sa Panginoon lamang magtiwala. Amen. Ang sabi po, sinasabi ng Panginoon, susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin. No? At nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Sa lakas ng mga tao, may hangganan ang buhay. Amen. 6. Ang katulad niya'y halamang tumubo sa disyerto. Grabe no, ang init siguro dun sa disyerto. Amen. Tapos doon ka tutubo, parang sinusunog ka, parang sinusunog sa impyerno. Sobrang haggard siguro ng puno na matutubo sa sa disyerto. Walang tubig eh. Amen. So sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat, na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. 7. Mapalad ang mga taong nagtitiwala sa Panginoon. No, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. 8. Katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Sa katabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. Sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong alalahanin. Amen. Patuloy pa rin itong mamumuno. Palakpakan na po natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos ng Church. I remember chapter 1, verse 1 pababa. Noong time na akin po yung ipinahayag ng Diyos ang kanyang pangako. Na naalala niyo po ba yung revelation ng Diyos na bakit may mga Kristiyano na fresh pa rin? Bakit maraming Kristiyano ang fresh na fresh? Kahit maraming pinagdadaanan sa buhay. Ang naisipan natin minsan, iniisipan ng mga tao na bumabata. Bumabata tayo kahit sobrang tanda na natin. Amen? Kala nila, ilang taon na yung natin, di ba? Marami yan, pag Kristyano ka, lagi nila tinatanong, pag nagugulat sila sa edad, lalo, sample ko na lang yung sarili ko, amen? Pero most of the time talaga, church, marami pong nagtataka pag lagi ko tinatanong kasi lagi, bago ko sabihin yung edad ko, kasi nagugulat ako, yung mga tao po, yung mga kababaihan na nakakausap ko, lalo dito sa church, kagaya niya, si Ate Joy, kaya si Ate Joy ngayon, baka papunta na. Nagulat ako, sabi ko, wala, ilang taon ka na ate? 22. 22 ka pa lang? Pero, di ba, 22, sabi ko, ako, ilang taon na sa tingin mo? Yun, sabihin, amen. Pero nagulat siya, na 25 na daw, 25 na ako. Hala, parang hindi ka po 25. Kahit sino, pag tinatanong natin, ilang taon na parang pabata, kahit kayo rin po, church. Hindi po talaga nakikita sa inyong mga mukha na kayo yung edad niyo po ay gano'n nakatanda. Amen? Bakit? Bakit po? Dahil kay Jesus. Amen? Kasi po, ang mga Kristiyanong nagtitiwala sa Diyos ay araw-araw fresh yan. Amen? Fresh tayo kasi sabi dito sariwa eh. Bakit? Kasi po tayo po'y nasa tabi ng batisan. Na ibig sabihin, kapag tayo po ay nasa ilog, yung tubig patuloy ang umaagos. Kahit may tag-init daw po, kahit hindi daw po umulan, ay walang manganganib at walang mag-aalala sa ating mga buhay. Bakit? Sa Diyos po kasi ang tiwala eh. Sa Diyos po ba ang tiwala natin? Kalapitin mo ay katabi mo, saan ka ba nagtitiwala? Hoy, baka nagtitiwala ka sa mga ari-arian mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa pinag-aralan mo, church. Isa daw po yung kamangmangan. Na kapag ang isang tao, isang Kristiyano nagtitiwala sa kapwa niya tao, sa ari-arian, sa pinag-aralan, sa karunungan, sa kaalaman, ang sabi ng salita ng Diyos, susumpain ko siya. When we say susumpain,
tayo ng Diyos. Bakit? Gusto niya na ma-align tayo muli sa kanyang kalooban na gusto ng Panginoon buong puso, buong isip, buong kaloob, buong lakas. Ang pagtitiwala natin ay nasa Kanya. Amen? Yun ang gusto ng Diyos. Lahat ng Kristiyano, lahat ng tinawag niya, lahat ng pinili niya, ang pagtitiwala ay nasa Kanya. Bakit? Kasi ayaw ng Panginoon mabigo tayo. Kasi walang ipinangako ang Biblia. Hello? Sa magtitiwala sa Panginoon, ang nasa Panginoon na mabibigo, na mabibigatan. Bagamat naranasan po natin nasa lupa kagabi nga eh. Sabi ko kay Ate Isabel, ayoko na dito sa lupa. Sabi niya, uy, oo na, tumanggi pa siya, gusto niya pa sa lupa eh. Hello? Pero kung iisipin mo dito sa lupa, maraming kapigatian, maraming kaguluhan. Hello, maraming kabigatan. Sabi niya, ayoko na nga rin pala dito, maraming bayarin daw. Biglang bumelo. Puri ng Panginoon. Pero alam niyo, pag Kristyano kayo, mas pipiliin yung wag na dito sa lupa. Hello? Kasi pag nasa presence ka ng Lord, talagang yung sinasabi ni Mami, na pag nandito tayo sa Panginoon, pag nasa Diyos tayo may kapayapaan. Sa presensya ng Diyos, may kagaanan, secure tayo sa Diyos eh. Pero pag nasa labas na tayo, hindi natin alam kung ano na mangyayari bukas, ano na mangyayari sa ating mga buhay, sa ating kinabukasan. Pero pag nasa Diyos tayo, hello, talagang ang seguridad ng ating buhay ay 100% hawak ng Diyos. Amen? Na sinasabi doon, walang nanganganib. Pag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon. Tingnan mo si Junior, 1, 2, 3, talon daw. Nagtiwala sa Panginoon, hindi nalulod. Hello! Nagpinga ng Chris. Tayo po, magtitiwala lang tayo sa Panginoon. Ha? Hello? Kanina nga po, sabi ni Tatay Boy, sino magpapasalamat pa dyan? Nagtaas na mga kamay. Sabi namin, ano papasalamat po? You want to tumalong ka? Hello? Ano mo? Kay bata-bata. How much more? Tayo po, church. Hello? Wala pong mahirap, hindi mabigat ang pagtitiwala sa Panginoon. Pagtitiwala sa kinabukasan mo, sa pamilya mo, sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa pag-aaral, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, dapat talaga ay nagtitiwala tayo sa Panginoong Jesucristo. Bakit po? Para wala tayong pamahiin. Hello? Para wala tayong alalahanin, para araw-araw ng ating buhay, fresh na fresh ka. Gigising ka! Wala kang alalahanin kasi alam mo, sabi ng Awit chapter 68 verse 19, ang sabi niya po dito, ang Diyos na nagliligtas, basahin ko po. Ang sabi po ng salita ng Diyos, sa Awit chapter 68 verse 19, purihin ang Panginoon. Ang Diyos nating nagliligtas, dinadala araw-araw ang pasanin natin hawak. See? Ating Diyos daw po, dinadala araw-araw. So, ibig sabihin, anong dinadala mo araw-araw? Wala! Bagkos ang sabi ng salita ng Diyos, araw-araw ang pasanin natin hawak ay dinadala ng Panginoon. Kaya walang mai-stress. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang ma-stress. Kung ano nangyari sa'yo, huwag kang ma-stress. Anong narinig mo, huwag kang ma-stress. Anong nakita mo, huwag kang ma-stress. Bakit? Kasi bahala ang Diyos sa lahat ng yan. Kagaya sa pamilya natin, kahit anong push natin, mag-church ka, kahit yung mga mahal natin sa buhay, mag-church ka, magtiwala ka sa Diyos, may sakit na yung mga anak, ayaw pa rin mag-church. Kaya ako, alam niyo po si Thea, tinuturuan ko yung batang yun. Pag may sakit siya, umupo ka sa gilid. Umupo siya sa gilid, mag-pray ka. Sabihin mo, Jesus, patawarin niyo po kasi nagkasakit siya. Hindi natin alam ba't siya nagkasakit. Baka dahil sa magulang, nagpabaya. Jesus, gilid, alam niyo, Jesus, patawarin niyo po ako. Paggalingin niyo po ako, amen. Amen! Yung bata, buti pa yung bata nagpe-pray. Alam niyo, nung pagkatapos na mag-pray, kinagabihan, gumaling na siya. Eh, di nakita ng namin yan, ang pananalangin ay susi sa kagalingan. Hello! Puri ng Panginoon, magtitiwala lang po talaga tayo sa Panginoon. Amen. Bahala ang Diyos sa lahat nating pasanin araw. Amen. At salamat po ang naisipon pa, pangako ng Diyos. Church, ulitin ko po, susumpain ng Diyos, pahihirapan niya, bibiguin niya ang lahat ng mga tao, Kristiyano, anak niya na magtitiwala sa pera,
sa trabaho, sa negosyo, sa mga tao, sa lahat ng aspeto ng ating buhay na meron tayo susumpain ng daw ng Diyos. Pero, pag ang buong tiwala mo ay nasa Diyos, lahat ng hawak mo ngayon ay kukunin niya. Lamang po, palakpakan po natin ang sa Diyos. At welcome ko po ang susunod na tayo sa buhay ko ni Mama Good.